in our pulpit again, the pastor of Christian Bible Baptist Church, PMA side. Kasi dalawang gawain po natin sa Baguio, isang Navy side at isang Navy base, isang PMA side, okay? And ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na lahat po ng gawain po natin doon ay patuloy na lumalago. Let's welcome Pastor RJ. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, isang mahalagang pagtitipon ang ating pagtitipon na ito. Kung kayo ay tunay na lalaki, masaya kayo na merong ganitong klaseng pagtitipon. Pero pagka hindi ka tunay na lalaki, malulungkot ka dito sa pagtitipon na ito. Habang lahat po ay nakatayo, buksan po natin ating mga Biblia sa Job chapter 1. Job chapter 1. Mula sa verse number 1 muna hanggang verse number 2. Diyan lang muna tayo. Job chapter 1. Kaya sabi dito, there was a man. Maliwanag po yan, amen? Walang nakalagay dyan na woman. Amen. Sabi ng Biblia, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons, and 3 daughters. 10 ho ang anak niya. Ngayon, alam naman po natin ang issue sa ating pong conference na ito is for the man. Man's issue. Amen? Sapagkat sa mundong ito, hindi na po issue yung pagkalalaki ng mga lalaki. Natatakpan na po ng mga kababaihan. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong simbahan na katulad po nito. Hindi lamang po basta simbahan ito, mga kapatid. Sapagat marami din po mga Baptist churches sa panahon na ito na hindi wala hong ganitong klaseng conference. Kaya sabi ko, naisa-isip ko, ang uunahin ko na dalhin dito, yung mga anak ko. Kasi nakakalungkot pagka yung anak ng iba, lalaki, tapos yung anak mo, alam mong lalaki, pero hindi siya tunay na lalaki. Yan ang maganda ho. Kaya pag-uusapan natin, men of the home as a father. Pero pag-uusapan natin, mga kapatid, ano yung ground natin as a man? Ano yung basis natin? Ano yung rason natin? Ano yung source natin? Kasi, mga kapatid, hindi naman po kaila sa atin. Marami tayo, lalaki tayo dito. Pero ano ang batayan ng pagkalalaki mo? Minsan, gumagaya tayo sa mga artista. Pero ang tanong, sila ho ba talaga ay merong matibay na batayan ng kanilang pagkalalaki? Gusto ko yun, mga kapatid. Alam mo, isang bagay na nagustuhan ko sa simbahang ito, prinsipyo na salita ng Diyos. Di baling mapagalitan ako, basta itinutuwid yung dapat ituwid sa akin. Hindi lang yung dapat ituwid sa akin, kundi yung ituwid sa akin yung pagkalalaki ko. Yan ang napakahalaga po dyan. Tayo po sandali manalangin. Nakilang Diyos, salamat po na meron kaming simbahan. Meron kaming pastor, Panginoon. Higit sa lahat, meron kaming salita ng Diyos, meron kaming Diyos na kagaya po ninyo. At salamat po na meron kaming bansa na malaya po kami, Panginoon, na pag-uusapan na masaya, Panginoon, ang inyo pong mga salita. Muli, pagpalain niyo po ang okasyon pong ito. Give us wisdom, O God. At anumang bagay na anumang bagay na nasa amin, na medyo, alam namin na lalaki kami, ginawa niyo kami, Panginoon, bilang isang tunay na lalaki. Pero alam po namin, Panginoon, na there's something wrong with us, O God, as a man. Nagpagkagawa niyo po sa amin. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi kami mawala doon sa alip, Panginoon, ay ito po'y
ma-develop po ang pagiging pagkalalaki namin, Panginoon, para sa gawain po ninyo, para sa pamilya po namin. O Diyos, patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Thank you po. Pwede na pong umupo. Again, balikan natin yung ating binasa. Mapapansin po natin, one of the most famous Bible characters in the Bible is Job. Job. Alam niyo, dito po sa binasa natin, ay sabi ng Biblia, there was a man. Alam naman po ng Panginoon yung pangalan ni Job. Pero alam niyo ba, ang unang binanggit ng Diyos mula kay Job ay yung hindi yung pangalan niya, kundi yung kanyang pagiging pagkalalaki. Sapagkat hindi naman po kaila sa atin, mga kapatid, na marami din pong pangalang Job pero hindi tunay na lalaki. Marami hong pangalan na Ronnie o RJ, mga kapatid, pero hindi lahat ng RJ ay lalaki. Marami din pong pangalan na katulad ng pangalan mo pero hindi lahat tunay na lalaki. Gusto ko yung pagkabanggit ng Panginoon dito. Sabi niya, there was a man in the land of Uz. Alam niyo, mga kapatid, saan ka man nakatira, kung lalaki ka, dapat alam ng Diyos na lalaki ka. Unang-una, siyempre, sino ho ang nakakaalam na ikaw ay lalaki? Diyos, sapagkat Siya ang gumawa sa iyo. Pero di ho ba napahaganda, mga kalalakihan, ngayong umaga, na doon sa lugar mo kung saan ka nakatira, ay alam ng lugar mo na ikaw ay tunay na lalaki. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay lalaking Kristiyano, talagang lalaki ka talaga. Ibig sabihin, kilala ka sa lugar mo, saan ka man nakatira, diyan ka man sa C5, sa Villamore, dito ka man sa Gate 3, saan ka man, mga kapatid. Kung lalaking Kristiyano ka, dapat kilala ka sa lugar na yan na isang tunay na lalaking Kristiyano. Sabi ng Bible dito, kilala po ito si Job. Kilala siya na lalaki. Amen. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Sino po si Job? Lalaki. Amen. Sino si Job, mga kapatid? Lalaki. Paano kinikilala ng Diyos itong si Job? Lalaki. Lalaki ka ba? Lalaki ka kasi napapaligiran ka ng mga lalaki ngayong umaga. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, baka maihalo ka na naman, lalabas na naman yung totoo mong, hindi ko alam kung ano yung totoo sa'yo. Amen. At inulit-ulit ng Bible dito, sabi ng Biblia, there was a man. Ganda na ito, there was a man. May lalaki. Kagabi pa natin narinig yung preaching kanina na ulit ni Pastor Louie. Meron bang lalaki sa bahay ninyo? Meron bang lalaki sa lugar ninyo? Alam nyo ba, isang lugar, isang tahanan na nakakatakot pag walang lalaki. Isang lugar na nakakatakot pag walang lalaki. Mas nakakatakot, mga kapatid, pagka na may lalaki pero hindi nakikita ang pagkalalaki. At ang sabi ng Biblia, sino po itong lalaking ito? Perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Tatlong bagay makikita nyo po dito. Number 1, God. Number 2, man. And his character. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang lalaki, dapat may grounds ka. Ibig sabihin, may batayan ka. Alam mo, nakakalito ang mundong ito pag wala kang batayan. Tingnan mo nyo po ngayon, binipilit ko ang Senado yung same-sex marriage. Sa pangunguna ngayon, binuhay ulit ni Padilla, Robin Padilla. Bakit? Kasi bakla yung kapatid niya eh. Pilit nilang isaksak, mga kapatid, yung salungat na kaalaman nila mula sa mundong ito, mula sa creation ng Diyos.
Kaya napakaganda mga kapatid. Tayo yung rason natin bilang tao, yung rason natin bilang lalaki, hindi tayo nang huhula, yung grounds natin, yung source natin, yung basis natin mga kapatid, yung ating rason. Alam nyo, masarap rumason pagka ang rason mo hindi kayang tibagin ng iba. Masarap magrason. Hindi mga kapatid, hindi lahat kailangan tayong rumason, pero napakasarap rumason pagka ang rason mo hindi kayang lusawin ng iba. O alam ko kung bakit ako lalaki. Ikaw, alam mo ba kung bakit ka lalaki? At kung alam mo ngayon na ikaw ay isang tunay na lalaki, anong batayan mo? Anong basis mo? Anong source mo? Nakakatakot mga kapatid pagka sasabi mo, ako ito. Pero anong batayan mo? Mahalagang batayan. Mahalaga yung source natin. Mahalaga yung grounds natin. Mahalaga yung basis natin. Masarap may rason pagka ang rason mo hindi kayang lusawin ng iba. Tingnan niyo po. Alam niyo, dapat kilala tayo sa ating lugar, kilala tayo sa lugar natin. Kung ikaw ay lalaki, lalaki ka. Mahirap yung dalawa ang pagkatao mo. Lalaki ka ngayon, bukas hindi ka lalaki. Lalaki ka ngayon, mamaya-maya hindi ka lalaki. Lalaki ka ngayon, mamayang gabi naghahanap ka ng mga pogi. Pero sabi ng Biblia, there was a man. Is there any real man in your home? Meron ba talagang lalaki sa bawat tahanan natin, mga kapatid? Hindi lamang ang dapat masumpungan lalaki mula sa tatay ng ating mga tahanan, kundi kung ang tatay mo ay lalaki at alam mong naman lalaki ka, kayong mga anak ng aming tahanan, dapat kung alam mong lalaki ka, magpakalalaki ka. Sapagkat bilang lalaki, mga kabataan, bilang lalaki, nakikita mo yung tatay mo lalaki. Nakikita mo yung lalaki mo, yung tatay mo matigas na lalaki yan. Hindi yan sumusuko sa gawain ng Panginoon. Hindi yan sumusuko sa anumang problema sa tahanan. Ang problema mga kapatid, yung tatay matigas ang kanyang pagkalalaki, pero yung mga anak lumalambot. Yung mga anak ko, hindi ko sinasanay yan ng emotion. Hindi ko sinasanay yan puro tapik-tapik. Mali ka, batutain ka. Mali ka eh. Di po ba? Kaya mga tatay, makinig tayo, kahit yung mga sundalo. Matagal akong tumira dito sa Fort Bonifacio. Maraming mga sundalo na mga anak nila bakla. Sana naman sa ating simbahan wala. Kaya mula sa mga tatay, alam nyo tayo mga tatay, tayo ay tinatawag na men. Nanuhan niyo po yung men? Ha? At automatic, ikaw dapat ay father. Kung ikaw ay tatay, ang tawag sa'yo, men ka sa tahanan mo. At tinatawag ka rin na father. Pag father ka, therefore may anak ka. Ha? Tignan niyo katulad si Job, mga kapatid. Hindi lamang siya lalaki sa kanyang tahanan, but he is a father. Ilan yung anak niya? Maliwanag to. 7 lalaki at 3 babae. 10. Isipin mo yung 10 anak. Isa pa lang, sumusuko ka na? Ha? Pero ito 10, mga kapatid. Kaya pag tatay ka,
dapat male ka. Dapat men ka. So paano mo ngayon pagsasamahin, mga kapatid, yung same-sex marriage? So where is the man? Kung parehas babae na nagsasama, nasaan yung man? Nasaan yung father? Invisible. Hindi makikita, wala yan, mga kapatid. Kaya nga tayo na ang nakakalungkot pa kung ikaw ay tunay naman na man, tunay na father ka, pero hindi makita nasaan si man. Nasaan si father. Samantalang nasaan si daddy. Oh. Alam mo, pag daddy ka, man ka, dapat you are the person who controls or you are the in charge. Ikaw dapat nagko-control. Kung ikaw ay man sa tahanan mo, kung ikaw ay father sa tahanan mo, dapat you are the in charge. Wala nang iba. Ikaw ang inalagay ng Diyos dyan. Ikaw yung founder dyan. Sabi nga ni Pastor kagabi, ikaw yung foundation. Of course, alam natin, Diyos ang nagpasimula sa pamilya, pero ikaw ang itinalaga ng Diyos dyan na lalaki sa tahanan. So, nasa iyo yung responsibility. Sabi nga ni Pastor Louie kanina, nasa iyo yung duty. Yung duty mo, gampanan mo. Yung responsibilidad mo, gampanan mo. Because ikaw ang itinalaga ng Diyos dyan na man, ikaw ang itinalaga ng Diyos dyan na father, you are the in charge. O kailanman hindi ako papayag na kukontrolin ako ng aking mga anak. No way. Yan ang natutunan ko sa aking pastor. Yan ang natutunan ko sa simbahang ito. Yan ang natutunan ko, mga kapatid, sa Bibliang ito. Hindi sila ang dapat mag-control sa akin. Hindi nila pwedeng baguhin yung natutunan ko muna sa Biblia. Sila dapat ang magbago. Oh, mga kapatid, kaya sabi ko, wag niyo akong drama-dramahan. Wag niyo akong tampu-tampuhan. Hindi uubra yan. Oh, mga kapatid, lalo yung mga anak natin, yung mga young people ngayon, alam nyo ba, maraming mga kalalakihan na mga young people sa loob ng ating mga tahanan na masyado silang madrama, masyado silang matampuin. Bakit matampuhin ang mga anak natin sa loob ng ating tahanan? Bakit? Kasi si tatay matampuhin din. O isang bagay, tinan niyo po, napakaganda ito eh. Nandyan yung Diyos, nandyan si Job, sabi ng Panginoon, you're the man, Job. You're the man! At inilantad dito ng Diyos yung katangian ni Job. Pagtatay ka, ito ka dapat. Perfect. Upright. Fear God. Fear God, eschewed evil. May katangian. Kaya alam nyo, napakaganda na bilang lalaki, may basis ka. Alam mo, pagka may batayan ka sa rason mo, hindi ka padadala sa kung sino-sino sa paligid mo. Hindi ka sunod-sunuran sa uso-uso. Kahit na walang susunod sa ginagawa ko at walang may gusto sa ginagawa ko, mga kapatid, basta ito yung batayan ko sa pagkalalaki ko, I don't care sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Di po ba? O ngayon, anong uso ngayon? Boy abunda. Anong uso ngayon? Kabaklahan. Anong uso ngayon? Ang malalaki ay pwede ng kung ano-ano. Mga kapatid, hindi po pwede yung ganyan. Ang Diyos napakaliwanag. Ang sabi niya, noong ang Panginoon lumikha ng tao, lalaki at babae. Very clear. Walang gitna. Isang tunay, purong lalaki at purong babae.
Nung lumitaw mga kapatid ang kasalanan, anong ginawa ng tao? Nilagyan yung gitna, pagitan ng lalaki, pagitan ng babae. Anong nilagay? Bakla at tomboy. Pero sa Diyos, dalawa lang. Lalaki, babae. Kaya napakaganda mga kapatid, ano yung grounds natin? At mula dun sa grounds natin, mula dun sa basis natin, mula dun sa source natin mga kapatid, doon tayo matututo lahat. Sabi nga ni Pastor, napakaganda yung binanggit niya. Anong binanggit niya? Mga kapatid, ang pagkalalaki ay natututunan. Kaya nga meron tayong ganitong klaseng conference. Kaya wag po tayong masaktan. Huwag kayo masaktan. Sapagkat nandito tayo para turuan. Ibig sabihin para i-develop lalo yung pagkalalaki natin. Oh, ang sarap maging lalaki. Ang pagkalalaki ay natututunan, kaya kung hindi tayo natututo sa ating pagkalalaki, baka sa pagkababae tayo natututo. Come on, amen! Oo, hindi ko na kailangan yan. Bahala na sila dyan. Saan mo gusto matuto? Alam mo, eto, number one, ano yung grounds ni Job sa kanyang pagkalalaki? Ano yung basis ni Job ng kanyang pagkalalaki? Ano yung source ni Job, mga kapatid, sa kanyang pagiging tatay sa kanyang tahanan? Meron siyang 7 anak na lalaki, meron siyang 3 anak na babae. Napansin niyo po, walang binanggit dito na misis muna. Mamaya-maya lang. Wala pang binanggit dito. Maliwanag naman po ang talata, di po ba? Kung ano yung mga sinabi ng Diyos dito, sabi ng Biblia, there was a man. Alam mo, nakakatuwa, no? Alam mo, ibababa natin konti yung yung talata. Alam mo, nakita ko dito, tuwang-tuwa ang Diyos kay Job. Ha? Ipinagmamalaki niya. Kaya nga sabi niya dito, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Ha? Ang tawag ng Diyos kay Job, my servant. My servant. Kaya napakaganda na pagkalalaki ka, servant ka ng Diyos. Hindi ka servant ng sin. Hindi ka servant, mga kapatid, ng mundong ito. Sapagkat ang mundong ito, pag servant ka, alipin ka ng mundong ito, kapatid, lulusawin, sisirain ang pagkalalaki mo kung lalaki ka. Kaya makita nyo, marami na mula sa mundong ito, marami ng kalalakihan na sinira, giniba, yung kanilang pagkalalaki. Kapatid, ipinanganak sila na lalaki, create sila ng Diyos na lalaki, lumutang sila sa mundong ito. Mga kapatid, naging alipin sila ng mundong ito, nagpaalipin sila sa mundong ito. Ngayon, hindi na sila lalaki. Sino ang may sabi, kapatid, na hindi sila lalaki? Mundo. Bakit? Sapagkat servant sila ng mundo. But God said to Job, my servant. My servant. My servant. Sabi niya sa Diablo, hoy, Satanas! Napansin mo ba yung aking servant? Kaya bang sabihin ng Diyos sa iyo ngayon? Come on, tatay. Ha? Maalala ko lagi yung sinasabi ni Pastor Ed at saka ni Pastor Hill. Diyan sa lugar mo na yan, kung pastor ka, dapat alam ng tao na pastor ka. Marami mga pastor ngayon, pastor pero nagpapakilalang pulis. Pastor pero nagpapakilalang sundalo. Pastor pero nagpapakilalang politician.
pastor ka, dapat ipakilala mo that you are the man of God. Amen. You are the man of God. Ibig sabihin, tinan mo si Job, ano sabi niya? Kilala sa lugar ng Uz, kilala siya sa lugar na yan, kapatid. Siya ay lalaki. Come on, amen. Kilala ba kayo na lalaki kayo sa lugar na yan? Kaya nga, kapatid, pag Kristiyanong lalaki ka, huwag kang pabaksla-backslide. Ibig sabihin, kapatid, huwag kang pabago-bago ng isip. Dapat pirmis ang isip natin. Pirmis ang decision natin. Pirmis ang prinsipyo natin. Ibig sabihin, kapatid, pirmis ang pagkalalaki mo. Kaya nga sabi ng Biblia, pagkalalaki ka, unstable, pag bago-bago yung isip mo, unstable ka. Kaya dapat nung nilikha ka ng Diyos na lalaki, magpakalalaki ka hanggang kamatayan. Alam nyo, just one point. Ano yung basis? Ano yung grounds? Ano yung source ni Job sa kanyang pagkalalaki? Number one, Word of God. Word of God. Kapatid, hindi naman po kailan lingid sa ating kaalaman. Ganyan ka ba dati bago ka makarating simbahan? Hindi. Sa totoo lang, mga kapatid, mayroong dito tayong kasamahan dito. Butit nakarating ka sa CBBC. Or else, inday ka na rin ngayon. Pero at least nakarating ka ngayon, indoy ka na. At least lalaki ka. Ewan ko ha, hindi ako nagsasawa sa aking pagkalalaki. Kayo, sawa na kayo kasi tulog na kayo. Tingnan niyo po. Si Job, kapatid, isa lamang ang basis ng kanyang buhay. Hindi mundo, hindi kapitbahay, lalong hindi yung misis niya. Come on, amen. Tingnan niyo po sabi ni Job. Let's go to 23. Job 23, verse number 12. Napakagandang talata ito. Para maikukunek natin, mga kapatid, bakit sabi ng Biblia, si Job ay may fear sa Panginoon? Bakit si Job ay perfect sa Panginoon? Bakit si Job ay upright sa Panginoon? No wonder Job was an upright man. Perfect man. Sabi ng Biblia, he eschewed evil. Anong ibig sabihin niya? The word eschewed means to avoid. Alam niya yung ina-avoid niya. Alam niya yung iniiwasan niya. Alam niya yung Alam niya yung mali. At pag sinabi niyang mali, hindi ko ito mundo. Tignan niyo po. Basahin natin. Let's read together. Verse number 12. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Yan si Job. Yan ang tunay na pagkalalaki, mga kapatid. Ang lalaki ay isa lamang ang batayan natin, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi mundo, hindi si Mrs., hindi yung edukasyon ng mundong ito. Hey, lady, mga men, isa lamang dapat ang source, isa lamang dapat ang grounds, isa lamang ang ground natin, isa lamang dapat ang basis natin, isa lamang dapat ang rason natin, bakit natin sinasabi, ako ay lalaki, 100%, alam ko na lalaki ako, bakit anong batayan mo? Word of God! Word of God! Bakit, kapatid?
Doon ka pa lang, wala ka pa, hindi ka pa buo. Doon sa sinupupunan ng inyong nanay, nasa isipan na ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, isang araw magkakaroon ng Pastor Dexter sa Mindoro. Isang araw magkakaroon ng Pastor Alan sa Manila. Isang araw magkakaroon ng Pastor Ventura doon sa Ilocos. Isang araw magkakaroon ng Pastor Hill sa lugar na ito. Isang araw magkakaroon ng Pastor Bernard sa Baguio, Pastor Louis sa Tarlac, at ikaw tatawagin kita doon sa isang lugar na magpastor. Bakit? Nasa isip na ng Diyos. Nasa isip na ng Diyos yan. Wala ka pa. Nasa isip na ng Panginoon na gagawin kang lalaki. Lalaki. Kaya pag tayo ay lalaki, mga kapatid, isa lang ang batayan natin. Huwag nang pabago-bago. Ha? Huwag nang pabago-bago. Nakakapagod ang pabago-bago. Daw sasabihin mo, salamat na naka-attend ako ng men conference. Bakit? Dito ko napatunayan na lalaki pala ako. Pero makinig ka, mamayang gabi, tapos na to. Mamaya magbago na naman ang isip mo. Pero, bakit kaya lalaki naman ako pero pusong babae ako? Narinig niyo na ba yan? Kasalanan ko ba kung pusong babae ako? Alam mo, ito isang bagay na madidevelop pag may word of God ka kung lalaki ka, yung spiritual leadership mo. Huh? Anong ibig sabihin ng spiritual? Spiritual, mga kapatid, talks about our conviction. You must have the conviction in order to protect your wife and your children. Kagabi, sinabi yan ni Pastor Hill, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng conviction? Strong belief, assurance, certainty, sureness. Sureness. Kaya napakaganda, mga kapatid, pag may conviction ka, ang source ng paniniwala mo, ang belief mo ay Word of God. At ang Word of God ang magdi-develop sa spiritual leadership mo. Amen. You know, conviction is all about, nandyan yung nakakonekta yan, mga kapatid, sa tinatawag na spiritual. Spiritual. Kaya dapat dito ma-build yung ating leadership. Leadership. Kaya nga dito tayo tuturuan, dito tayo huhubugin. Kasi ang pagkalalaki, mga kapatid, ay natututunan, sabi nga ng ating pastor, in which I believe, mga kapatid, natututunan ang pagkalalaki. Kaya tayong mga lalaki, kinakailangan i-develop yung spiritual leadership natin. You know, pag sinabi natin spiritual leadership, mental intellect. Mental intellect pertaining to the renewed nature. Yung totoong nasa loob ng katawang ito. Pertaining to the renewed nature of a man as spiritual life. So, dapat nakikita yung spiritual leadership natin. Job built his spiritual leadership based on the Word of God. Kaya anong sabi niya? Mas iniistima ko ang salita ng Diyos kaysa pagkain kong pampisikal. Kasi pag maayos ang loob natin, mga kapatid, kayang ayusin ang labas. Pero kahit maayos ang labas mo, kung hindi maayos ang loob mo, kapatid, may problema tayo sa labas. May problema tayo sa ating spiritual life. May problema tayo sa ating pamumuhay. At kung may problema tayo sa ating pamumuhay, maaapektuhan ang ating pagkalalaki.
Kaya napakaganda na ma-develop yung spiritual leadership natin. Amen, mga kapatid. Sapagkat pagka hindi tayo lumago spiritually, darating ang panahon, bubulagain ka sa katulad na nangyari kay Job. Pambira, mga kapatid, mga lalaki, inaasahan ba ni Job na darating sa kanya yung ganito? No, hindi ho. Basta ang alam niya, ang batayan ng kanyang buhay, ang batayan ng kanyang leadership, ang batayan ng kanyang leadership sa kanyang pamilya, kapatid, ang batayan ng kanyang, wala nang ibang alam si Job maliban sa kanyang Word of God. Maliban sa Diyos, siyempre, maliban sa Word of God, hindi mo naman pwedeng paghiwalain yun. Wala na. Isang araw, sabi ng Biblia, dumating itong si Diablo. Bakit? Sabi ng Panginoon, napansin mo ba yung anak ko? Maayos yon. He's perfect. He is upright. Alam niya ibang ginagawa niya? Ang ganda ng bahay, ganda ng pamilya ni Job. Sabi nga ng Biblia, meron siyang tinatawag na a very great household. A godly leader. Maayos yung mga anak niya. Pero dumating ang lunos na hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Sabi ni Biblia, and the Lord said unto Satan, Satan, napansin mo da, whence comest thou? Saan ka na naman galing, Satanas? Makinig kayo. Sabi ni Pastor kanina, nagbibiro na sa likod mo, Diablo. Nakikinig ho ang Diablo. Alam niya na ang kahinaan ng bawat isa sa inyo ay kapwa niyo lalaki. Pero sabi ng Biblia, alright, Satanas, napansin mo ba yung servant ko? Lalaki yun. Sabi ng Diablo, mga kapatid, kaya mo lang naman pinagpapalayan kasi, kaya mo naman ganyan kasi, kaya siya may fear sa'yo kasi ang dami mong blessing sa kanya Pero alam ng Diyos na itong si Job, hindi yung mga blessings ang batayan ng pagkalalaki ni Job. Pero minsan, ganun tayo And then, mga kapatid, isa-isain natin yan. Nagkadiskusyunan ang Diyos sa Diablo tungkol kay Job. At nagtapos ang diskusyon na ito, mga kapatid, na hindi inaasahan ni Job. Sige, sabi ng Panginoon kay Satanas, sige, subukan mo yung anak ko. Hindi mo kaya yan? Kilala ko si Job. Lalaki yan. Hindi pa bago-bagong isip niyan. In other words, mga kapatid, lahat simot yung kayamanan ni Job. Alam natin yan? Ang malungkot, nakakalungkot. Di baling mawala yung kayamanan mo. Pero nakakalungkot, patay lahat ng anak ni Job. Sige, sino pong hindi malulungkot? Patay nga lang yung alaga mong aso sa bahay, nalulungkot ka Gusto mo pang ipaburol, ipag-pray yung pastor mo. Di ba? Nawala lahat yung mga kapatid, nawala yung ari-arian ni Job, nawala, simot lahat yan. Tapos namatay lahat yung anak ni Job, patay yung three daughters niya, patay yung 7 anak niyang lalaki, kapatid. Namatay lahat. Pero mga kapatid, isang bagay na napakaganda kay Job. Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Biblia? Alright, nawala na yung ari-arian ni Job. Namatay na mga kapatid yung mga anak ni Job. Pero sabi ng Bible, then Job arose and rent his clothes, his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Wow! Anong sabi niya? The Lord gave, and the Lord hath taken away.
Anong sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. In all this Job sin not, nor charge God foolishly. Kapatid, yun ang lalaki. Yun ang lalaki. Gusto ko yung pagkalalaki ni Job. Nawala yung anak niya, nawala yung ari-ari niya. Pero sabi ng Biblia, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha, purihin ang Diyos. Tayo mga kapatid, namatay lang yung, maalala ko nung araw, namatay yung tito ko, uncle ko, nandito pa ako, full time ako. Nagpapaalam ay pastor, sabi ko, sir, pwede ba akong umuwi? Bakit? Namatay po yung uncle ko eh. Hindi ko makalimutan sa sagot ni pastor, kaya mo bang buhayin? Alang na ipilit mo pa yung gusto mo? Sabi ko, sa isip-isip, natawa na lang, hindi ko kaya. Sige sir, dito na lang ako. Minsan, hindi lang mapagustuhan yung gusto mo. Magtatampo ka sa pastor, magtatampo ka sa nanay mo, magtatampo ka sa tatay mo. Kapatid, dito hindi uso yung tampo-tampo. Dito mga kapatid, pag mali ka, mali ka. Kung ano yung mali, mali. Kung ano yung tama, tama. Yun ang pagkalalaki. Kapatid, alam mo isang bagay na napakaganda kay Job, nawala na yung ari-arian niya, nawala na yung yaman niya, nawala na yung mga anak niya. Pero ano sabi niya? Purihin ng Diyos. Bakit? Anong natira para sa kanya? Diyos. Amen! Kapatid, kunin mo ng lahat. Itira mo sa akin si Kristo. Kunin mo lahat. Itira mo sa akin ang Diyos ko. Bakit? Hanggat na bubuhay ang Diyos, hanggat na sa akin ang Panginoon, anumang bagay na mawala sa akin, kayang palitan ng Diyos. Kaya mga kabataan, tayo mga tatay, anumang mawala sa atin, kapatid, hanggat natitira ang Diyos natin, kayang palitan ng Diyos. Maaaring pag-uwi mo, maaaring magdi-decide ka na, sasabihin mo, Pastor, isusuko ko na talaga yung buhay ko. Ibibigay ko na yung buhay ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Magre-resign ako sa trabaho ko. Mga kapatid, kung ganyan ang pangako mo, trabaho lang mawalan sa'yo, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng much the best na trabaho. Ano yung trabaho na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Ano sabi niya? I will make you fishers of men. Woo! Amen! Fishers of men ka. Kaya kayo mga pabago-bagong isip, hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakagawa ng permis na desisyon. Sapagkat karamihan na desisyon natin ay nagbabase tayo sa mundo, sa kapitbahay, sa nanay natin, sa kaibigan natin, kung sino-sino. Pero pagkang batayan natin ay Word of God, mawala man lahat, basta may Diyos tayo, kayang palitan ng lahat anumang bagay. Oh, I like Job. Nawala yung anak, hindi nung nawala yung misis. Mamaya pupunta tayo doon. Ang daming mawala. Yung pang hindi dapat mawala, ang hindi nawala. Minsan ganun tayo eh. Di po ba pag may problema tayo, Panginoon, patayin mo na lang ito. Mamaya ikaw unahin ng Diyos, hindi mo rin gusto. Di po ba? Pero, gusto ko yung pagkalalaki ni Job. Gusto ko yung leadership niya. Talagang spiritually matured siya. Mga lalaki, nakakahiya, lalo tayo mga tatay, pag mas matured ang misis natin kaysa tayo. Ha?
Mamaya mga kapatid, napagalitan ka lang dito kasi mali yung pag-aasir mo, lagi kang late. Tapos mamaya nagtampo ka. Tapos sasabihin mo, ginagawa ko naman yung lahat ng magagawa ko. Tapos ako pa pagagalitan. Tapos mag-uuwi ka na sugatan. Mamaya tapik-tapikin ka ng misis mo. By God's grace, mga kapatid, di ko pa naman naranasan kang yan kay Sheila. Pag may problema ko, di ko sinasabi sa misis ko. Bakit? Baka hindi sa spiritual, hindi niya kaya yung problema ko. Kaya sabi ko, di baling ako na lang ang sugatan, wag lang siya. Kaya mga kapatid, mga lalaki ba tayo? Makinig kayo, alam nyo pag solid yung conviction natin, hindi tayo pabago-bago. Hindi tayo patampo-tampo. Pag solid yung conviction natin. Because our conviction is our protection. Napakaganda mga kapatid, na ang conviction natin ay solid mula sa Biblia. Sapagkat ang Word of God ay siyang protection natin. Hindi inaasahan ni Job ito. Hindi lang yun, kapatid, nawala na yung mga anak niya, nawala na yung mga ari-arian niya, wala na lahat. Tapos, hindi pa na kontento ang dyablo. Alam niyo ginawa niya? Binigyan pa siya ng mula ulo hanggang talampakan, mga kapatid. Talampakan hanggang ulo ng isang sakit na talagang wala na talaga. Mga kapatid, mga lalaki, kapwa ko lalaki, tanggalin muna natin si Job doon, ipalit mo sarili mo doon. Kung ikaw ang lumagay sa kalagayan ni Job, ha? At pag may kakatok, meron bang lalaki dyan? Baka hindi ka na lalaki. Gusto ko ho yung kanyang maturity. Alam mo, pagka maayos ka spiritually, meron kang firm. You have a firm on your principles and leadership. Pirmis ang prinsipyo mo at pirmis ang leadership mo. Anong ibig sabihin ng firm? Solid, not soft, set ka na. Alam mo, pag set ka na, lagi ko narinig yan dito kay pastor, set na. Ibig sabihin, hindi ka na maghahanap ng iba. Pag sinabi nating firm, solid yan, hindi yan malambot, set na. Kaya nga dapat mga kapatid, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi malambot. Kinakailangan solid. Amen. Kinakailangan pirmis, hindi mahina. Kinakailangan well-founded. Bakit? Sapagkat kapatid, hindi man katulad ni Job yung haharapin natin na problema, mga kapatid. Pero sigurado, lahat po tayo magkakaroon ng problema. At ang nakakalungkot dito, mga kapatid, lahat ng pasakit na kay Job na. Kaya nga ang ibig sabihin ng Job ay hated, persecuted. Famous for his patience. Kapatid, ikaw nga lumaki ng ganito. Napakasakit ito, mamatay lahat na wala namang karason-rason. Minsan pag tayo, ginagawa ko naman lahat, nag-a-answer naman ako. Ibinigay ko pa yung buhay ko sa Panginoon, bakit dumating pa sa akin yung ganito? Totoo ba ang Diyos? Pero si Job hindi. Anong sabi ni Job? Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Purihin ang Diyos. Ano ibig sabihin niya? Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. At kung sino-sinong nilalapitan na ni Job, finally, nilapitan niya yung kanyang misis, o maaari yung misis niya ang lumapit.
Ang sabi ng Biblia, sapagkat si Job, grabe na yung pasakit sa kanya. Torture na yung isip niya. Torture pa siya physically. At lumapit yung misis niya, anong sabi niya? Then said his wife unto him. Makinig tayo mga lalaki, lalo tayo mga tatay. Pagka hindi firm ang prinsipyo mo, pagka hindi firm ang spiritual life mo, pagka hindi firm ang leadership mo, isang misis lang ang katapat mo. Hey, young men, pati kayo, isang chikiting lang ang katapat mo. Pero si Job iba. Sabi ng misis ni Job, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Sabi niya siguro, ikaw Job, baliw ka. Paaser-aser ka pa dyan. Wala na yung kayamanan mo. Wala na yung mga anak mo. Nandiyan ka pa sa baptist na yan. Tapos binigay-bigay mo pa yung buhay mo sa Panginoon. Sabi ng misis niya, hey, nababaliw ka na ba? Alam mo, sabi ni Mrs. Job, curse God and die. Sumpahin mo ng Diyos at nang mamatay ka na. Mga kapatid, hindi malayong tao ang nagsasalita dito kay Job. Misis po ni Job ito. Kayo po, mga tatay. Di ba? Alam mo kung paano magalit ang misis mo. Pagka nagalit ni misis mo, tumatayo pa lang mula sa pagkaupo, tagtagargar ka. I'm sorry sa Ilocano, nanginginig ka na. Pagka nagalit, kaya nga sinasabi ni Pastor, pagka nagalit na si misis, tumatahimik na lang po tayo. Tapos sabi pa ni Mrs. Job, hey Job, ano pang ginagawa mo dyan? May sakit ka na mula ulo hanggang talampakan. Wala na yung mga anak mo, patay na. Wala na lahat. Tapos nandiyan ka pa. Nananatili pa yung integridad mo. Anong ibig sabihin? Nananatili pa, nananaig pa yung iyong pagiging honest sa Diyos. Para saan pa yan? Ipatay na yung mga dapat hindi mamatay. Nawala na yung mga hindi dapat mawala. Dapat ang gawin mo na lang, curse God and die. Hindi ko gusto yung ginawa ni Mrs. Job. Pero gusto ko yung sagot ni Job. Minsan tayo mga tatay, hindi natin gusto yung sinasabi ni Mrs. Bakit? Takot tayo sa Mrs. natin . Sorry po, marami akong nasasaktan. Pero si Job, ang tindi, anong sabi ni Job? Pwede ba mga fathers, basahin natin mga fathers? Fathers lang, fathers. Verse number 10. But he said unto her, come on fathers, ready, read. Thou speakest as one of the foolish woman speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Amen. At hindi niya tinawag yung pangalan ng kanyang misis. Ang sabi niya, ikaw babaeng mangmang na luka-luka. Ano sabi niya? Ano? Marunong kang tumanggap ng mabuti sa kamay ng Diyos. Hindi ka marunong tumanggap ng hindi maganda. In all this, did not Job sin with his lips?
Mga kapatid, yan ang lalaki. Amen! Woo! Yan ang lalaki! Hindi nagpapakontrol sa masamang espiritu ng kanyang misis. Come on, fathers! Come on! Hindi nagpapakontrol ng kanyang masamang espiritu ng kanyang misis. Ha? Alam mo, pag gumawa ka ng decision, dapat pirmis ka sa decision mo. Para pag nagsalita ka, ha? Sigurado ka sa sinasabi mo. Hindi mo sinasabi na, "Oy, sorry, nabigla ako." Si Job hindi. Tama? Ha? Si Job hindi. Nung sinabi niyang, "Hoy, mangmang ka na babae." Hindi niya sinabi, "Ikaw naman, sweetheart." Ha? Ikaw naman, sweetheart. Hindi. Si Job, kumpleto yung verse eh. What? Di ba sabi niya, what? Ano? Marunong kang tumanggap ng mabuti, hindi ka marunong tumanggap ng masama. Kaya mga kapatid, dapat tatay talaga ang dapat mas matured sa tahanan. Kaya, alam mo, pagka matured ka spiritually, ayos yung leadership mo. Spiritually, ayos ka. Firm yung principles mo. Firm yung leadership mo. Oo, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo at kinakailangan nating magsabi ng sorry sa misis natin. Ako sa totoo lang, hindi ko rin ginagawa niyan. Pero dahil lang sa pakikinig ko hanggang ngayon, pakikinig ko, ay, alam mo naman na mali ka eh, di mag-sorry ka. Pero si Job, mga kapatid, pinag-iisipan niya na maigi bago niya sinasabi. Ha? Sa totoo lang, hindi ko pa naman nasabi kay Sheila na, "Uy, ikaw, mangmang ka na babae." Hindi pa, oh. Oh, Sir Noel, nasabi mo na ba? Pag sinabi ni Sir Noel yun, tapos siya. Oh. Ako, honestly, mga kapatid, hindi ko pa yan nasabi kay Sheila. Ha? Pero si Job, hindi, ano? Matapang si Job. Lalaki talaga si Job. Come on, wag na tayo magkunwari, mga tatay. Parang si Joshua din, ano sabi ni Joshua? Alright, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinong gumagawa ng decision sa tahanan? Hindi si Mrs. Job. Hindi si Mrs. Joshua. Ang gumagawa ng decision sa loob ng tahanan ni Joshua, ni Job, ay walang iba kundi yung man in the home. Job! Si Job! Hindi niya sinabi na, "Sige, maupo muna ako. Ikaw muna, Mrs. Job. Bahala ka na." Walang ganon. Ha? At alam naman natin, mga kapatid, na hindi talaga naantig si Job. At alam niyo kung ano ang bunga ng kanyang paninindigan bandang huli. Alam mo, gustong-gusto ko talaga itong buhay ni Job. Ha? Nawala na lahat-lahat, mga kapatid. Pero sabi ng Biblia, pinalitan ng Diyos ng doble. Sabi ng Bible, Job 42 verse number 12, "So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses." And so on, mga kapatid. Pati yung mga anak niya nawala, pero pinalitan ng Diyos. Ang lubos na hindi ko maisip, hindi pinalitan ng Diyos yung misis. Ha? At ang sabi ng Bible, kasi hindi naman namatay eh. Samantalang marami mga husbands niya, yun ang unang panalangin nila.
Papipiliin po kayo. Anong gusto? Nalulunod yung parehas, misis nyo at saka ano? Nalulunod yung misis nyo at saka anak nyo. Sino po ang unang sasagipin nyo? Anak nyo, misis nyo? Depende sa sitwasyon, di po ba? Pag sweet kayo, yung misis nyo. Pero pag may away kayo, yung anak nyo. Pero sabi ng Biblia, sabi ng Bible mga kapatid, in all the land were no woman found so fair as the daughters of Job. And their father gave them inheritance among their brethren. After this, lived Job 140 years. And so his sons and his sons' sons, even 14 generations. So Job died, being old and full of days. Anong puhunan ni Job? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kapatid, mawala man lahat ng bagay sa atin. Wag lang ang ito, wag lang ito. Wag lang po ito. Wag lang ang Diyos natin, wag lang ito. Wag lang yung simbahan ko. Wag lang yung pastor ko, wag lang. Kaya mga kapatid, mga men, wag tayong hihiwalay dito. Wag tayong hihiwalay sa simbahan. Wag tayong hihiwalay dun sa sinasabi ng ating mahal na pastor. Mawala man lahat. Mga kapatid, kayang doblehin ng Diyos yan, kayang triplihin ng Diyos yan. Ha? At ang maganda rito mga kapatid, na-enjoy ni Job ng kanyang pagkalalaki based on His Word. Ha? Ano? Duda ka pa rin sa pagkalalaki mo? Wala namang ibang, ano pa bang source ni Job? Wala naman na. Kaya sabi niya, mas iniistima ko ang Word of God kaysa pagkain pampisikal. Kaya kahit hindi tayo mag-lunch mamaya. Kayo na lang po, kami magla-lunch kami. Hindi ho pwede kay Pastor Dexter po yan. Mga kapatid, meron bang lalaki sa lugar ninyo? Job said, there was a man in the land of Uz whose name was Job. Ha? Napakaganda, alam mo, yung lalaki sa amin, sa lugar namin, anong pangalan? Dennis Quaresma. Ha? Sino yun? Lalaki yun. Hindi ko basta, grabe ang pagkalalaki nun. Ha? Bakit mo naman nasabi na lalaki talaga? Hindi natitinag maging kung ano mga sinasabi ng kanyang misis. Oo, yeah, mga kapatid. Ako nagpapasalamat talaga. Salamat talaga na meron tayong Biblia, meron tayong simbahan. Hindi lahat ng simbahan may ganito. Ha? Alam mo, kahapon, kinausap kami ni Pastor. Alam mo, noon pa man nandito ako, ayoko nang matampuhin na pag-uugali. Masarap yun na pagsasabihan ka sa mali mo eh. At saka pag mali ka, ang pinakamaganda, hindi ko makalimutan kay Pastor, pag mali ka, huwag ka nang maghanap ng lusutan. Ba't mo pa ipapalusot? Pinakamaganda mga kapag pag mali ka, learn to say, I'm sorry, and then ituwid mo yung pagkakamali mo. Yan ang lalaki. Kaya napakaganda, gusto ko yung buhay ni Job. Ha? Hindi nakukuha yan sa muscle. Hindi nakukuha yan sa tangkad. Hindi ko sinasabing dahil ganito ako kaliit. Ang masaklap, ang laki-laki mo pero pusong babae ka.
Mga kapatid, kunin natin yung buhay ni Job. Ay, kinig tayo mga kapatid. Na kahit na anong dumating sa atin, basta permis tayo sa Word of God, permis yung prinsipyo natin, permis yung spiritual life natin, permis yung leadership natin. Ha? O gusto ko ito, pambihira. O sabi ni Mrs. Job, yun ang matindi, ano? Siguro kung ako to, ewan ko, baka bumigay ako. Oo. Di po ba, nagkasakit lang yung anak mo, grabe ng ano mo eh. Ito, 10 anak, patay lahat. Oo. Opo. Di po ba, nilagnat lang, sinupon lang ng yung anak mo, hindi ka na mamatay na sa church. Ito talagang wala namang karason-rason, basta nawala lahat. Maayos naman si Job. Tapos pati business, wala lahat, nasimot. Tapos ang malungkot doon, kontra pa si Mrs. Sabi nga minsan kontrahin mo ng lahat, wag lang Mrs. Pero si Job, mga kapatid, kahit sinong kumontra sa kanya, basta naninindigan siya dito, hindi mo siya kayang tinagin. Kaya nga lalaki, hindi dapat natitinag kung sino-sino. Yan ang lalaki. Sa totoo lang, mga kapatid, ako nagpapasalamat muli. Sir, salamat po sa conference na ito. 2 years na nawala. 2 years po na tumahimik tayong mga lalaki. Pero nagbabalik tayo uli. Ha? Pero ang totoo niyan, din naman tayo tumahimik. Nawala lang yon. Masyado naman kayo isang ayon. Pero ako natutuwa, sa totoo lang, nung nagkakaroon ng Men for Christ dito, hindi pa ganyan yung mga anak ko. Pero ngayon, hindi lang nila alam, mga kapatid, talagang tuwang-tuwa ako na nakakapakinig sila ng ganito. Bakit? Lalaki tong anak ko mga anak ko Ha? Kaya lang kung pwede ko lang palitan yung mga pangalan nila, pinalitan ko na Balik lang sa original. Original. Mas maganda yung original Pero sa totoo lang, sir, salamat muli. Church, salamat po na mayroon tayong ganitong klaseng conference. Makita ko lang yung mga anak ko na nagpipreach sila, yung ma-develop yung kanilang pagkalalaki, sabi ko, ayos na ako rito. Pwede na akong kunin ng Panginoon. Pero mauna si Gilbert at si NC. Muli, mga kapatid, sir, salamat po. Church, salamat sa pag-host ng conference na ito. Kung yung iba, walang kwenta, pero para sa akin, this is for me. This is for my family. This is for my men. Thank you po. Great biblical, manly preaching. Oh yeah. Yan ang panglalaking preaching. Yan ang kagandahan, mga kapatid, sa simbahan ng katulad nito, Baptist Church. Panlalaki ang preaching. Lalaki ang nagpipreach. Lalaki ang panglalaki ang preaching. Lalaki pa ang nakikinig. Yan ang maganda. Alam mo, tama yan, mga kapatid. Mag-ayos-ayos na tayo, mga lalaki. Mag-aasa-asawa ko, alam nyo lang, manligaw, alam nyo lang, magpakit sa babae. Pero pag may sakit na, nagwawala na ang asawa, hindi na alam kung ano gagawin. Gusto nang bumalik. Alam nyo, tingnan nyo, mga kapatid, last Sunday, ang preaching ko is live the value of your soul. You see, alam niyo, yung mundong ito, binibigyan ng presyo ang ating pagkatao. Kapatid, pagpapalit naman natin ang sarili natin, dapat hindi tayo natitinag sa mga ganyan Ang kailangan natin, di natitinag ng mga kalalakihan.
Hindi pwede magbenta. Tama yun eh. Minsan magkasakit lang ng konti eh. Nervyos na tayo. Lahat ng gawain, hindi tayo makalabas, hindi makapag-soul winning, hindi lahat na lamang na dahilan is, hindi po ako makarating kasi may sakit ako, may sakit si ganito, puro lang sakit. Mag-ingat ka, baka tuluyan ka ng Panginoon. Abay, kagabi nga lang, si Brother Al sa likod, si Brother Al, sa likod. Alam mo, kapatid, nag-change command sila kahapon. halos durog yung kanyang paa, yung kanyang daliri. Patay na yung kuko. Ewan ko lang, Brother Al, kung kailan ang libing niyan. Patay na yung kuko. Sabi ko nga kagabi, pagpapalit na yan eh. Wala. Hindi. Kalain mo, nandito siya ngayon. Sa likod siya ngayon. Ang kabila, may sapatos. Ang kabila, wala. Pero kahapon, nag-change command sila. Parang nag-wear pa rin siya ng combat boots. May sabi ko, my goodness, ako talaga, akalain mo yun, in-attitude niya lang habang nakaganon siya, alam niya masakit yung paa niya. Lain mo yan. Aba, yung ibang mga kapatid, wala pa namang namamatay eh. Pati kamatayan ng pusa, gusto i-excuse. Tandaan mo, again, go back to the image of God. Walang makakabili niyan, mga kapatid. Walang pwedeng makapagtag ng presyo natin, kapatid. Huwag niyong paintulutan ng mundong ito, lagyan kayo ng price tag, kapatid. Bakit? Sabihin niyo sa mundo, I'm already bought. Bought by the price, bought by the blood of the Lord Jesus Christ. Hindi na ako pag-aaring, hindi ko na ito pag-aari, hindi na ako pag-aari ng sanglibutan. Wala na sino man pwede makapagpresyo sa akin. See? Kaya kayo mga young people, no, wag mong ipagpapalit ang inyong value ng inyong kaluluwa. What shall a man give in exchange for his own? Abay, pag babae lang, pagpapalit nyo ang presyo ng kaluluwa ninyo. See, nilagay kayo ng Panginoon sa ministry, pababayaan nyo ang ministry, na mapahiya ang ministry. Hindi lang po lalaki, kahit tayo mga may asawa, o kayo pa lang may asawa, wala na pala ako. Nakakalimutan ko minsan eh. Pero mga kapatid, sa totoo lang, dapat ilagay nyo sa isipan nyo yan. Walang pwedeng ipagpalit sa anumang binigay sa iyo ng Panginoon. Oh yeah. Mawalan at magalit na kung sino pa, hindi mo matikman, dapat mo matikman, pero sinasabi ko sa inyo, wala na ibang pinakamasarap kundi yung mamatay ka na kasama mo ang Panginoon. Wag mong pahihintulutan mga kapatid na mamatay ka na wala ng glory ang iyong kaluluwa. Always give the glory to God. Huwag niyong pahintulutan na kuhanin niya ng mga babae, kuhanin niya ng pera, kuhanin niya ng sanglibutan, kuhanin niya ng pinagmamalaki ng sanglibutan ito. See? Ganda yun. Hindi natitinag na kalalakihan. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang tanong ko ngayon lagi sa inyo, what will you give in exchange? What will you give up? What do you plan to give up in exchange for your soul? Okay, sabi ko nga what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Okay, go ahead. Nakuha mo ang gusto mong gawin. Ano ngayon? Hanggang kailan yung tatagal sa kamay mo? See? Yan, there's nakakalungkot nga. Kahit na, alam na po natin yung mga pastors. Ilan sa mga pastors ngayon ang pinagpapalit ng kanilang gawain, binibenta ang kanilang mga gawain. Dahil lamang sa pera, sasakyan, ganda ng building. Alright, hanggang kailan yung tatagal? Hanggang kailan? Meron ka ngayong ganong klase. Meron ka, sabi ko nga, alright. Yung kayong mga nagnakaw sa gobyerno ngayon, noong araw, yung mga nag-corrupt, ilang taon inaakala lang mabuhay. Ngayon, meron pang 98. Pero, ang tanong ko lang, kahit at the age of 90, palagay nyo kaya, ni-enjoy pa nila yung kanilang billion? No way. Wala na. Kaya kapatid, sinasabi ko sa'yo, wala nang ibang pinakamaganda. Kaya sabi nga, maganda yung passage na yun eh. There was a man.
Ilang mga pastor ngayon, ilang mga simbahan ngayon ang merong tinatawag na there was a pastor. There was a man who is pastoring this church. Alam mo, yung simbahan na yan, maganda yan. Alam mo kung bakit? There used to be a pastor. There used to be a man pastoring that church. Pero ngayon, sino nagpapastor? Mrs. niya. Yeah? Huwag natin gawing history yung man. Sabi ko nga sa inyo kanina, man from the very beginning and man till the end. Bakit pakinggan yun eh? There was a man. Past tense na. Pero ang kagandahan doon, introduce ang Panginoon. Akalain mo ang Panginoon mismo nag-i-introduce? There was a man. Gusto niyo kung subukan, sabi ng Panginoon, alright, subukan niyo yung man ko. He's my man. He's my man and he's the man. Oh, subukan niyo, there was a man. Pero pangit yung, there used to be a man. Dati may lalaki dyan eh. Yung pamilya na yan, maganda yan noong araw eh. Kasi dati may lalaki dyan. Yung simbahan na yan, dati, ang ganda dyan sa simbahan na yan. Dati kasi may mga lalaki dyan eh. Ngayon wala na. Pinangungunahan na yan ng mga babaihan. Nag-step out yung mga lalaki, nag-step in yung mga babae. Kapatid, kailangan natin sa ministry yung hindi natitinag. Kailangan natin sa tahanan natin ng isang leader na hindi natitinag. Kaya ngayon, tinan mo, may mga young people dito. Lahat nga ng mga young people sa... Alright. Akalain mo, dami nito, mga kapatid. Makinig kayo mabuti kayo mga young people. Hindi kayo namin in-invite dito para sumigaw lang kayo. Thank God that you can shout right now. But don't lose your amen, don't lose your shout in the dark and even the hardship of life. When you encounter the hardship of this life, the difficulties of this life, don't lose your amen. You understand? Huwag lang kayo mag-amen ngayon kasi maayos pa kayo, may supply kayo sa mga magulang ninyo. Pero pagka nagkasakit na kayo at naghirap-hirap na rin kayo, wala na rin kayo, hindi kayo makita sa simbahan. Nasaan yung amen ninyo? Alright. Thank you. And yan dahilan, hinuhubog namin kayo. See? Pasalamat kayo. Si Brother Albert, 74 years old na po kayo, Brother Albert. 74 years old. Pero ngayon, he's still preaching. Linggo-linggo kami nagkikita niya. Pag pumunta ako ng Ramos, nandoon lagi siya. I'm hoping na nagpapahinga siya sa oras niya. Pero hanggat nandoon ako mga kapatid, hindi siya umalis. Pero okay lang sa akin na iwanan niya ako doon at magpahinga siya. Sabi ko nga, sana ako pag nag-74 years old ako, sana ganyan pa ako. See? Pero matagal pa, 50 years pa from now. Maraming salamat sa pag-sympathize ninyo. Alam ko naman binubola nyo rin ako eh. Pero mga kapatid, yan ang totoo niyan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nakakita pa rin tayo ng mga ganyang lalaki na hindi natitinag ng edad. Yan ang pinakamaganda. Pagka tinanong kayo, bakit ganyan ang edad mo pero parang fight ka pa rin. Kasi hindi natin inaalaw yung old man to get in. Yan ang maganda niyan. Alright? I hope you're blessed by that message. Alright? Shall we all stand? Let's come to the pulpit. Let's come to the altar. Let's bring everything to the altar. Thank God for that message.